God is able. From disability to possibility. Hello po ating mga kaagapay, mga kapamilya at mga kaibigan. Natandaan niyo po yung dynamic na yan. Kaibigan, kailangan ng bawat isa sa atin ng tunay na kaibigan ka-journey sa buhay. Welcome po sa programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din, bumabati at nagpapa-comment dyan sa Facebook Live. At kami din po ay mapapanood din sa YouTube channel ng 702 DZASFEBC Radio TV at sa ating partner television channel ng 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Alam mo, ang God is Able ay member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Importante to na tayo ay miyembro. At maaari niyo po kami i-message sa smart number 0999-2235675 and globe number na 0916-296-6620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 86543-3222 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi saan mang mundo tayo. Hi everyone! Pastor Paulo, hi! Hello, Ate Peggy. At magandang morning, magandang afternoon at evening sa lahat. Ate Peggy, siguro para sa mga first-timers natin, ikwento ko lang ano po ang friendship na offer ng God is Able. Una sa lahat ho ng ating mga minamahal persons and families affected by disability. Nandito ang God is Able para sabihin at para ipahayag sa inyo, nawa ipakita sa inyo na hindi kayo nag-iisa, na marami hong nagmamahal sa inyo, willing ho tumulong sa inyo at maka-journey kayo. At pangalawa, ay mensahe ho sa mga churches of the Lord Jesus Christ at kami po ay nagsasabi na handa ho kaming maging inyong kaibigan at sama-sama ho natin hong ipaabot ang pagmamahal ng Diyos sa atin hong mga kaagapay na may kapansanan sa pamamagitan ho ng pakikipag-partner at mga programang napapaloob dito tulad nga po nung ito po, no? Nilook forward namin ni Peggy sa November na iikot-ikot na naman ho tayo kung saan tayo dalhin ni Lord para mamahagi ng mga assistive devices tulad po ng wheelchairs, crutches, canes at walkers. Yung tamang klase at yung sukat ng mga devices. So kung gusto niyo po makilala ang God is Able at ma-avail kasama po yung iba naming programs tulad ng Family Camp, atin po mga advocacy content at materials, mag-message lang kayo sa Facebook page. Ngayon, mag-comment po kayo dyan at bumati na rin po kayo. Ate Peggy, kaibigang Peggy, ayan, kamusta po kayo? I'm okay, doing great. Kaka-ano ko lang, kaka-attend ko lang nung sa World Cerebral Palsy, siguro mga a week ago. And it was a nice, yung seeing, no, yung mga tao na iba-iba. Actually, Pastor Paulo, hindi lang siya cerebral palsy, it's a mixed disability yung nandun eh. Yung nasa likod ko nga, may kwento ko lang, merong umiiyak. Sabi nung anak niya, Mami, ba't ka umiiyak? Sabi kasi, naano ko sa kanila sa sobrang daming, yung mga nagagawa ng magulang. Napaka-importante po. At saka yung naramdaman nila nung time na yun, it was because ng Pastor Paulo kasi may mga kaibigan. Hindi lang siya basta event kasi makita mo magkakilala po yung mga tao na nandoon. Kakatuwa na isa tayo doon, ang God is Able was invited. And because of that, Pastor Paulo, di ba, syempre, hindi tayo naman, yung mga nabuong friendship sa God is Able and also yung nagawa nila during that time, di ba, na para sa mga anak nila at para sa ibang tao din. Meron tayong mga guests ngayon. Yes, Peggy, meron tayong mga kaibigan, mga sabi ko nga, isa sa kanila, huli ko naalala na interview natin sa studio pa, pre-pandemic pa. At syempre po yung isa sa kanila ay nakakasama natin sa family camp. At na-interview na feature na rin natin sila ng family journey nila. So, without further ado, mga mga bago nyong kaibigan at mga momshies din ng mga ating mga napaka-cute
ng mga kabataan po na talagang shining ano po sa kanila pong situation. I-welcome po natin si Ma'am Jessa Marmol at si Ma'am Sandy De La Noche. Welcome sa God is Able. Good morning. Hi, Oh, good morning. Ayan. Dahil nga po ang tema natin ngayon pagkakaibigan, ano? Baka gusto niyo po ikwento sa amin paano kayo pinagtagpo ni Lord? At syempre marami namang pinagtagpo si Lord kahit mga parents na may disability gaya na banggit ni Peggy. Tayo mga apektado ng kapansanan, we tend to attract each other dahil may shared story tayo. Pero in your case, paano kayo pinagtagpo ni Lord at ginawang tunay na magkaibigan? Me first. So actually, po, nagkaka-chat na kami ni Mare. So, behind the Mare and Pare, kasi yun yung second na sa family camp. Pero nagkaka-chat na kami ni Mare nung regarding sa hyperbaric oxygen therapy. It's because ma-search nga ako about cerebral palsy, kung ano yung mga treatments. Na-encounter ko yung page ni Livy. Doon kami nagkaka-chat. Hanggang sa fast forward, nagkita kami, first time namin magkita sa family camp, na naging magkumare at kumpare kami because yung family camp nung way back 2018, yung first, 2019, yung may nagkaroon ng fun club, yung anak namin, si Teo at si Livy, ginawa nilang magka-love team. Kaya ang tawagan talaga namin ngayon, Mare at Pare. Yes. So kahit baby pa yung anak namin, dun yun yung nag-start yung friendship namin ni Mare. Kaya minsan nagugulat sila bakit Mare Pare ang tawag namin kahit sa group chat. Kasi nga, tama ba? Fan club yung anak namin sa family camp sa God is Able. So, magka-love team si Liv tsaka si Teo. Yun po. Ako naman. That's true. Yun nga po. Actually, we started na mag-chat, I think 2017 or 2018. Pero napaka on and off. In fact, Miss Peggy, when you asked kung kailan ba nag-start yung friendship namin, nag-try akong mag-backread ng messages namin. Tapos naka-feel nga ako ng medyo hiya kasi yung mga reply ko pala mga after 2 months, mga after a month, ganon. Kasi since first time naming journey with Livy, parang yung buong mundo namin, umiikot lang sa kanya. So usually, kung may mga messages, hindi nakakapag-reply agad. Not knowing na si Jessa pala, hindi lang sa anak niya siya, umiikot yung mundo niya, but she's already handling families of CP. So, yun, nagko-communicate kami from time to time. She asks about the hyperbaric, nag-share ako. Tapos yun, nag-share siya ng condition ni Theo, nagko-compare. Pero again, napaka lang, rampant lang. Hindi siya, not rampant, napaka-random lang ng usapan namin, mga every 2 months, mga every 3 months, ganon. Ganun lang. Tapos may times na nagpo-post ako about food ni Livy, nakakapag-comment siya, na nagme-message siya, kamusta yung food ni Livy, ganyan. So, namin yung similarities na, di ba nga, kasi yung goal ng group niya before, yung group niya before na, which is I am a part now, na they encourage mothers to feed kids with normal foods, regular foods, na table food, ganon. But before I joined them, nakita niya rin na I was starting to do it already. But because of the group, ang dami kong na-learn na mga varieties of food na pwede pang ibigay. Kasi syempre before, parang regular food lang nabibigay ko, umiikot lang sa carrots, egg, something like that. But because of the group, yon na ang dami ko na-discover na variety ng food. And yes, the first time that we met talaga personally was
during the camp. Nung nakita ko siya, I knew then na siya si Jessa agad. Tapos nag-ano na, parang nag-click na agad na nag-click na agad na parang ang tagal-tagal na namin magkakilala. Pero again, that was the really first day, the first time we saw each other. Nakakatuwang pakinggan pero 'di ba, sa tagal nyo na nag-uusap, never kayong nagkita face to face? Yes. Yun yung tinatawag namin ngayon kahit sa group. We have conference room, messenger. Karamihan po hindi kami nagkikita talaga. Nationwide kasi yung kinikater ng Cephaj. Even the admins, kaming mga admins sa Cephaj, once or twice a year lang kami nagkikita. Kami ni Mare, this year pala 3 times kasi pumunta sila dito to pick up the travel wheelchair. Pushchair pala. Pero normally, once a year kami nagkikita. Pero updated kami about our lives kasi nandyan yung messenger. Kasi nga, isa pa yun kasi we are a family affected by disability, non-mobile yung kids namin. Mahirap po siya makipag-get together. And then, parang more on focus nga kami sa mga anak namin. Yung social life, limited talaga siya. Kaya nandoon lang kami sa messenger. Pero we are happy and confident na nandyan yung friendship namin sa bawat isa. Nakakatulong kami sa bawat isa. Kahit limitado lang yung time namin na magkita-kita. Like, nangyari nung Saturday, talagang nabanggit ni Ma'am Peggy na magkakilala kami. Yes, magkakilala kami. Kaya feeling mo, yung vibe doon, isa kaming pamilya. Kaya makikita mo yung relationship doon kahit once a year lang kami magkitang mga, lalo na especially the CP community. Kasi nga po yung tema noong Saturday is, not only family affected by disability yung nandoon almost or major of the participants are regular family. Kasi yun po yung tema namin noon na ma-reach namin kung ano ba yung merong journey kami as a family affected by disability. Makita nila yung iba't ibang kondisyon. Even within the condition po, may mga family na nabasa ko sa GC. Kasi mga inad nila ako, siguro we are 5 organizations that day. So inad nila ako, na-bless sila na sabi nila, they are lucky pa pala nung nakita nila yung mga naka-nasal gastric tube, mga naka-wheelchairs. So, other organizations po ay akala nila yung cerebral palsy, lahat bedridden, lahat nakahiga. So kami sa Cephaj din is hindi namin tinatanggap yung bedridden kasi kagaya nga ng God is Able, they have program for mobility. Normally, hindi ko tinatawag as wheelchair. Nilalagay namin as mobility chair kasi pag sinabing wheelchair, parang meron ng barrier, parang hindi na siya belong doon sa ating komunidad. So, na-bless sila kasi sabi nila, may mga nagsasalita at naglalakad din palang cerebral palsy. So, kaya nakakatuwa na we are a host, CP family, na napakita namin sa kanila, showcase namin sa kanila na even nasa severe cases yung mga anak namin, kaya pa rin mamuhay ng kagaya ng sa atin, pero kinakailangan lang kaming mga magulang para yung limitation nila hindi paano bang term doon? Para hindi nila nakikita yung limitation mga anak namin kahit naka-mobility chair sila. Na nagulat sila na akala kasi nila yung thinking po nila pag CP, nakaupo lang, nakahiga. Pero karamihan po doon na nakapag-attend, coming from Zambales pa po yun, karamihan sa kanila mobile. Naglalakad po, nagsasalita. Yung iba naman hindi nagsasalita pero naglalakad. So karamihan kasi pag nakikita, pag sinabing cerebral palsy, ang thinking agad naka-mobility chair or hindi nakakalis ng bahay. Wow. Nakakatuwa po, Miss Peggy, kahit though hindi sila madalas magkita-kita, parang mas magkakalapit-lapit puso pa ho sila. Magkakalapit-lapit din kasi yung term na magkadaupang palad, because you have the same journey and the same very personal journey. Talagang
mas masarap talaga yung pakikipagkaibigan that way na hindi lang siya mababa o hindi lang siya over interests or over beliefs. Ito talaga over shared experiences. Ang tanong ko siguro for both of you, mga momshies is, dahil nga sabi nyo kanina nasanay na kayo na inaalagaan nyo yung inyo pong mahal na anak na may CP as a family. And I think it's a challenge na buksan yung buhay nyo, sarili nyo sa ibang tao. Nasanay kayo sa bunting mundo ninyo. So in your case, paano kayo binuksan ni Lord yung hearts ninyo na i-consider magpapasok ng ibang tao? In this case, papasukin ni Ma'am Jessa si Ma'am Sandy sa kanyang buhay as a friend and vice versa. So paano kayo ginawa ni Lord na mas magaan ang loob nyo towards each other? Ako sasagot muna. I just wanted to say na just right after the camp, yun, tinanong ako ni Mare na if gusto ko bang maging part ng admin ng organization niya nga. Actually, at first, medyo hesitant ako kasi nga, our world was just surrounding kay Livy and all the changes with the brothers and with the whole family, ganon. Tapos sabi ko, medyo hesitant ako kasi sabi ko, baka hindi ko kayang i-handle, ganon. Not knowing na mas makakatulong pala yung organization. Hindi pala ako lang ang makakatulong, kundi mas grabe yung help na mabibigay ng organization sa family namin. Yun, not just about the food, but the support system. May iyak tuloy ako. Yun nga, kasi ang napaka hindi madali ang journey kahit we've been on this journey for 10 years already, for almost 10 years already. Pero hindi siya madali. Especially if yung community mo is wala namang halos typical kids, ganon. But knowing that there are families who has the same journey with you, and nakakausap mo, nakakapag-share kayo ng experiences. Tapos hindi lang experiences nakakapag-encourage, nakakapagbigay ng advices. For example, yung isa sa mga advocacies ni Mare is yung assistive devices. Yung akala mong wheelchair lang na yun lang ang need nila. Ang dami pang kayang i-improve sa condition nila through the advocacies nga ni Theo and ni Mare tsaka ni Pare. And again, yes, tama yan. Nasanay na kami na Mare, Pare. Kahit nga kanina tinawagan ko si Marvin, Pare pa rin ang tawag ko. Mare, Pare. Nasanay na talaga kami. Yun po. Ayun, medyo umiyak kasi si Mare, na blanco tuloy ako. So, ano yung as in, na blanco ako, sorry kasi. Ayan, most of the time, ayan, sa sobrang dami, mostly sa mga namimit ko din sa community, they're asking me, bakit hindi pa ako nag-aanak bukod kay Tio? So sinasabi ko na lang, ang dami kong anak sa buong mundo. So nag-start po talaga yung advocacy nung nag-ano pa kami yung ang iba, tinatawag na nag-island hopping sila. Kami ni Teo nag-hospital hopping. So nung time na yon, syempre, hindi naman pwedeng laging kasama ko si Papa, si Marvin, na pag nagpapa-hospital kami ni Teo, ang ginagawa lang, sundo ng kapatid ko, hatid lang ni Marvin. So kami na bahala dito sa Manila. Kami na bahala sa Manila. So nung time na natatandaan ko pa from QMMC sa Quezon City, pumunta kami ng Jose Reyes. Ang last stop namin, St. Luke's, Iron. Dala-dala ko naka-carrier si Teo. Dala-dala ko yung bag na nandoon lahat, yung nebulizer, lahat ng first aid kit nandoon, ang laki-laki. Tapos nakapayong ako, umuulan. Yung realization ko noon, sabi ko, ang hirap-hirap naman itong journey namin. Ako, sabi ko kasi sanay na akong bagat challenging na yung buhay ko before ba ako mag-asawa. Kung ako sabi ko, Lord, nakakaya ko. Yun talaga yung umuulan pa noon, imbis na umiyak ako, meron akong realization sa buhay ko. Sabi ko, paano kaya yung iba? Ako hirap na ako sa buhay namin. Paano pa yung ibang hindi kagaya ng personality ko?
So doon po ako nagsimula mag-rate ng page ni Chot. Kaya nung eto na lalo na for example, nagbi-visit na ako sa mga iba't ibang lugar nationwide. May mga members kaming natutuwa ako na nakikita ko sila in person, for example, sa Mindanao, tapos makikita mo sila. Nakakatuwa sa puso na nakikita ko sila. Tapos tatanungin ako na, sis, wala ka pa bang balak mag-anak kahit sa GC namin? Sabi ko, diba ang dami-dami kong anak yung mga anak niyo. Ganon. So, kumbaga, I'm not offering only, kumbaga, hindi kami nag-stop ni Mare as a friendship. Kasi kami nga, kahit maliit pa yung mga anak namin, magkumare-kumpare na kami. So, parang we treat our community as a family. So, hindi lang po, yung pinakamahalaga kasi dito, yung support system natin talaga na, alam nating meron tayong support system from admins, from members, from community to the whole society siya. Para ipakita namin na kahit merong or we are a family affected by disability, we can cope up. Na because of the friendship, the family na nabubuo sa Cephach, nandito kami na nakatayo. Kahit sobrang, yun nga sabi ni Mare, mahirap siya. Hindi kami talaga okay, hindi kami okay, pero through the friendship, family, the support system, through God, mukha kaming okay kahit hindi. Alam niyo po yun, yung parang feeling nila, ano lang kami, chill lang, pero at the back of our mind, ang dami naming gustong gawing rehabilitation, lalo na ako, for Chot. Kagabi nga sabi ko, yung lazy day ko, nag-aaral pa rin ako kung ano yung mga pwede kong itry kay Teo. Pag nag-effect siya, ilalabas ko siya sa community. Ito yung ginawa ko kay Teo, effective siya. Baka effective din sa mga anak niyo. Hanggang ngayon po, 9 years old na si Chot, nag-aaral pa rin ako kung anong makakabuti sa condition niya, which is nakaka-bless na. Minsan naiisip ko po na hindi na ako to. Para po sa sa mga nanonood, sa mga nakikinig, Catholic po ako, aminado akong hindi talaga ako nagsisimba every Sunday. Pero yung relationship ko kay God, yung minsan gumagawa ako ng para kay Teo, feeling ko hindi na ako yon. Si God na siya. Kahit nagde-design ako ng mga mobility chairs, kagaya ng ng magat ni Mare. Minsan kasi parang sobrang difficult na nung ginagawa. Nagagawa ko pa rin siya. Sabi ko, ako pa ba to? May mga, kahit kay Mare, nakikwento ko siya na parang hindi na ako. Parang, hindi ko kasi siya ma-explain na parang hindi na ako. Parang si Lord na siya yung gumagawa ng designs. Sabi ko, ay kaya pala ganito. Kasi ganito dapat ang matapos. Pero iba yung iniisip ko. Pero yung resulta, mas maganda siya. Na-experience ko po siya sa journey namin. Yun yung lagi sinishare ko na ramdam na ramdam ko si Lord sa aming journey. Doon ako naiiyak, Mare. Doon ako naiiyak. Ayun, yun. Lagi ko siyang nafe-feel na parang para maging okay yung si Chot tsaka yung community. Nararamdaman ko talaga siya kahit sa anumang ginagawa ko, na kahit yung World CP Day. Sabi ko, lagi akong nagsasabi, kahit any event, sabi ko, bahala ka na, Lord. Alam mo na yung gusto kong gawin. Tapos yun, lahat. Siyempre, kailangan nating gumalaw. Hindi lang yung puro pray. Siyempre, nandyan si Lord, pero nandito sa atin yung gawa. Nasa baba, tayo yung gumagawa. Pero yung buong tiwala mo na mangyayari yung gusto mo para sa mga community, especially the World CP Day, talagang yung mga loose ends niyan 2 weeks before. Parang sabi ko, hindi ko na ata kayang tapusin to. Parang overwhelmed na ako. Pero nandun pa rin yung, ito yung mga gagawin mo, ganyan, sunod-sunod. Natapos ko rin naman siya. Yun. Doon ako naiyak. God is really an enabling God, Pastor Paulo. Kasi hindi naman po yan sa porke where we belong, 'di ba? Ay wala na siya.
Kasi it's really our relationship with the Lord, no? God honors whatever is in the heart of a person, na kung mabuti naman yung iyong hangarin, I'm sure alam naman ng Diyos na, 'di ba, na and besides yung acknowledging na you are weak, and 'di ba, his strength is in you. Malaking bagay yun, eh, na inaano mo na, hindi na ako 'to si Lord." Totoo naman kasi nakita ko rin naman yung nung Saturday na parang, ay, mahirap din talaga, 'no, to be able to organize and to really come together with, kasi ang daming emotions niyan, eh. Oo, yung mga ganyan na ano, na mga pagkakaibigan, yung mga ganyang klase ng support group, kasi sobrang halos buong family yung hawak mo yung emosyon. Pero yun nga, tanungin ko nga rin kayo, so how do you handle, kasi siyempre hindi lang yung emosyon niyo, hindi lang yung sa family niyo. How do you handle, kasi bilang magkaibigan, yung kunyari 'pag meron sa inyong lumalapit, how far do you go? Kasi 'di ba, minsan sinasabi natin na parang hindi mo na kaya, pero 'pag meron sa inyong lumalapit na mga nangangailangan, how far can you go and how far do you go, the two of you? Yung sa organization ba where you belong, anong ginagawa niyo? Si Mare, most of the time talaga, siya yung mas maraming, syempre, as the founder of the group, mas marami talaga siyang nare-receive na messages from others asking for help. Ako naman, what I usually do lang naman, kung may mga asking for help, actually, more on ako ang nag-offer kay Mare ng help. For example, just last time, like what I posted, somebody messaged me personally na magdo-donate ng mga gamot for Livy. But since I have mentioned na I am part of this group, with cerebral palsy kids, and most of the kids ganun din ang gamot na binibigay. So what she did was to donate more medicines na we can share. So yun, through that, nag-message ako kay Mare, paano ba natin madidistribute to, mga things like that, to help others din. Syempre, hindi lang siya hindi yun nga, exactly, hindi lang siya emotions, hindi lang siya physical pagod, but ang laki-laking part ng buhay namin na nag-aano ka for finances talaga, as in finances, hindi lang food, but their medicines talaga. Medicines, physical therapy and everything. Pero yung medicine talaga, hindi mo talaga pwedeng tanggalin, eh. Their maintenance medicine. So napakalaking toll on a family's life ang maintenance medicine. So through that, marami ding natulungan na families, ganon. Usually, if may nakakausap ako, may nakikita kaming kids na, sa totoo lang off ako, if may nakikita akong kids na humihingi ng donation for milk, kasi milk sila, hindi sila kumakain. Doon kami usually nag-uusap ni Mare. Sabi ko, Mare, kilala mo ba to? Let's reach out, ganon. Kung tapos nag-share na, medyo matigas na ang ulo nito, ayaw nang mag-try ng food, ganon. So, doon kami most of the time nag-share, lalo na before, na doon namin nakikilala yung ibang tao. If kaya pang pilitin to push for normal food, for normalized feeding, or hesitant talaga na ayaw talaga, mga things like that. Dun yung help namin, lalo na si Mare, yung help namin towards others is really on pushing for normalized feeding. Never push for there are admins na in charge for what's that, yung mga guarantee letter, Mare, no? Ganon, mga they know kung paano humingi ng tulong sa government or sa hospitals, ganon. But we are more on pushing mothers to be independent and mag-push for normalized feeding. Yes. Oh.
On my part naman, more on meron ngang lumalabas na memes na ako yung best friend mo kahit i-chat mo ko ng 3:00 sasagutin kita. So ganun ako. Parang feeling nila gising ako ng 24/7 for the group chat. Pero natutulog po ako from 5 a.m. Actually, natulog ako kanina, 5 a.m. Gigising ako ng 10:00. So, pagkagising ko niyan, mag-good morning ako kay Chot. Pag nakita ko siyang gising na siya, tapos normally dapat we pray, thank you Lord for waking me up. Pero ang alam niyo po ba ang una kong ginagawa? Chine-check ko yung GC. Kung kumusta ba sila, ano bang ginagawa nila. Hindi po or ayaw ko pong mag-check sa GC pag merong may sakit na member yung anak. Lalo na pag sunod-sunod. Kasi alam namin pag sunod-sunod yon, alam nyo na po yung nangyari doon sa kid. Parang it breaks my heart na parang minsan ayoko nang mag-reply kasi lalo na yung mga nakita mo na, nakabanding mo na yung parents, nakita mo na yung bata, mahirap siya. Parang kahit sometimes our members, nakikita nila ako sa street. Pero pag nakita ko na yung anak nila, nakabanding ko na sila, mahirap siya na malalaman mo na ganun na pala yung, wala na yung bata. Ano siya parang extension mo na siya kasing anak lalo na yung nakarga mo siya. Iba yung feeling. Yun yung pinaka from as their founder, strict ako kasi gusto ko empowered sila. Like sabi ni Mare, lahat po ng admin may kanya-kanya po siyang role. Kasi yung sinabi niya nga na parang hesitant siya na hindi, parang kung magagawa niya ba as admin. Sabi ko kung ano lang yung kaya nyo na i-offer for the Savage. Gusto ko po empowered sila lahat ng luma man o bagong miyembro. Pero ang pinaka gusto ko talaga sa kanila is yung pag sinasabi nga nila na sana katulad ng anak ko, si Chot. Sabi ko, kung hindi kayo ready sa pinagdadaanan ni Chot, huwag niyong sabihin gusto niyong maging kagaya ng anak niyo si Teo kasi ang daming self-testing, ang daming medical testing na pinuntahan si Chot para ma-reach niya lang yung ganitong status ng kanyang kondisyon kahit siya ay severe. So, the more na may learn ako about condition ni Teo, the more na gusto ko siyang i-share para sa future. Kasi ngayon po makabago na, so karamihan sa mga premature nabubuhay na sila. Siyempre, in God's grace, nabubuhay, maraming nabubuhay. So, gusto ko, kumbaga sa mga nitong mga pumapasok sa journey sa amin na talagang willing, sa amin sa Savage, gusto namin yung willing na matuto. Hindi talaga po kami yung namimilit na, oy, ganito, ganyan. Pero we persuade, depende. Pero hindi na po ako kagaya ng dati na talagang may pilit factor kasi sabi ko, gusto ko mas willing sila na matuto, na nakikita nila yung journey ng mga batang Savage. Kasi pag sinearch nyo po siya, batang Savage, makikita nyo po yung journey ng mukhang, dati nga yung pinaka-recent kong pinost, para siyang mukhang alien. Pero nung nag-join siya sa group, sobrang pogi niya na. The last rehabilitation niya is tapos na rin siya sa hip dysplasia operation, which is before, most of the family na merong hip dysplasia, natatakot na magpa-opera. Pero through Teo, nakita nila yung journey na pwede naman pala. Basta ready lang yung bata, okay yung team ng medical. Tapos syempre, ang pinaka-importante is yung handa, yung puso ng magulang sa lahat ng gagawin. So lahat po, kahit even personal, pero pag personal na bagay, bawal sa normalized feeding group chat kasi syempre nakakadagdag siya ng emotion. Kumbaga emotional na nga kaming mga mami, tapos meron ka pang masyadong sobrang personalized na problema, ilalagay mo doon. Pinagbabawal po namin siya. Para maiwasan yung talagang pagbasa mo, ang hirap naman ng buhay, bakit ganito? So, mostly we encourage syempre kahit even sa marriage life, naalala mo Ma'am Peggy dati 2019, nag-chat ako kay Miss Peggy, ganito ba sa married ganyan counseling?
umaabot po ako sa ganun. Sa si family affected by disability, mainly CP. Nag-reach out na ako niyan kay Ma'am Peggy. Sabi ko, Ma'am Peggy, meron ba kayong, paano po ba yung marriage counseling? Kasi kami ni Marvin kasi, kumbaga we are mature. Syempre nag-aaway pa rin kami. Pero sa isang taon ata, 2 to 3 times, ganun. Pero hindi kami talaga yung mag-asawa na. Kumbaga kasi we are mature, we are friends before our marriage. And then yun nga, we are mature dealing our journey. So umabot ako nandoon ako sa nagka-counseling nung muntik nang maghiwalay. Pero hindi siya naghiwalay, thank you Lord. Hindi na rin sila umabot ng counseling kasi sabi ko, meron kasi tayong, lagi kong natatandaan kay Ma'am Peggy yan nung 4 year, nung naggawa ng si Chosen, yung binigay nila ng God-disabled na mobility chair kay Teo. Sabi ni Ma'am Peggy noon, minsan kasi, sinishare ko rin to sa laging nag-i-event po kami sa provinces. Kay Ma'am Peggy ko to nakuha. Sabi ni Ma'am Peggy, yung asawa mo, nagtatrabaho siya. Ikaw nasa bahay, nag-aalaga ng anak mo. Hinahanapan mo siya ng kung ano-ano. Minsan wala kang kausap. Nandyan si Lord. Tama naman yon kasi minsan iniisip mo lang yung issue mo. How about yung asawa mo na nasa labas, ganon, tapos hinahanapan mo pa ng kung ano-ano. Unless yung asawa mo talaga hindi provider, hindi mabait, dun ka mag-rant. Pero pag yung alam mo namang ginagawa niya, lalo na po ang mga lalaki hindi nagsasalita, dun ko yung nakuha kay Ma'am Peggy na alamin mo rin yung nangyayari sa asawa nyo pag nasa labas. Kung may issue ka, wala na kayong time mag-usap, nandyan si Lord. Kasi busy din yung asawa mo, busy ka rin. So you have to, ano ba yun? Mag-adjust. Yeah. Yun, doon ko yun ako kay Ma'am Peggy. Siguro nakalimutan na ni Ma'am Peggy, pero dala-dala ko yun hanggang ngayon. Lagi ko yun sinasabi na, o kagaya ngayon, mga mama lang ang nandito. Kasi yung papa nasaan? Iniisip nyo, ganito, ganyan, ganyan, walang silbi yung asawa nyo, ganun, ganun. Hindi nyo alam, nahihirapan sila magtrabaho sa labas. Iiyak sila. So, even they are crying, tapos pag nag-workshop kami, nakikita ko talaga yung mga mama umiiyak sila, nare-realize din nila na, oo nga pala, bakit ba yung issue ko lang? Umaabot na po ako sa ganon. Meron nga nitong last po na World CP Day, sabi sa admin namin ng isang sponsor na nag-volunteer na rin sa amin ng World CP Day, kung ako ba daw ay isang pedya or child psychologist. Kasi ang galing ko daw magsalita. Sabi ko, hindi. Isa nga akong ako yung tao na nagagalit agad sa mga low gets, ganun. Kasi kumbaga, ako po kasi is fast forward, ang dami kung iniisip nyo nandito pa lang, yung isip ko nandun na sa North America. Kaya minsan, nagugulat ako sa reaction ko na, ano ba yan? Parang ganon. Kasi sobrang futuristic ako na gusto ko lahat ma-share sa kapwa ko, pamilya. So yun talaga, umaabot ako doon. Pero in monetary, it's a no. Sinasabi ko po yan lagi sa group chat namin kasi Papa and I striving for lahat ng gusto namin maibigay kay Teo. Lately nga, may mga laging nag-chat sa akin about gatas, burial, ganun. Mukha lang kaming hindi nahirapan pero mahirap po. Kaya sabi ko, kumbaga nag-i-strive kami for CHOT para makatipid. Yung aking coaching, libre siya. 24/7. Pero yung monetary, kahit sa mga new members po namin, sinasabi ko yan kasi pare-pareho po tayong nasa sitwasyon. Pare-pareho po tayong nangangailangan. What si Fudge can offer is the unlimited knowledge para ma-avoid yung mga circumstances na mas kinakailangan ng mga anak natin ng pera. Yung kaalaman, nasa sa atin kung paano natin i-absorb eh. Kasi yung kaalaman, libre yon. Kasi meron ngang nagtanong sa akin na ano daw ba nakukuha namin. Pero even nung pandemic, naisip ko na magpa-register kaya ako ng 50 pesos, para makakoop up lang nung pandemic. Pero alam niyo yung sabi ni Papa, huwag na mama kasi parang hindi na advocacy yun. Ganon. Pero nandun din ako sa thinking na, oo nga, parang baka pagalitan ako ni Lord. Binigyan niya na ako ng katalinuhan. Papabayaran ko sa iba.
Pero syempre nandun din yung instinct ng bilang tao, paano ka makapag-survive? Sabi ko, oo nga, so God will provide. Tinanggal ko yun. Actually, pinost ko yun eh. Pero nung nag-brainstorming kami ni Papa, sabi niya, wag na kasi ang pangit. Kasi kumbaga, nakuha mo naman ng libre yung mga kaalaman, so i-share mo siya ng libre. So hanggang, ayun po, umaabot ako dun sa kahit marriage counseling, Ma'am Peggy, 2019 yung tanda ko yun eh. Meron po ba kayong ganito, ganyan? Ganon. Umabot ako sa ganon. Lalo na po pag alam ko yung membro or mga CP family na talagang tinutulungan yung sarili, mas gusto ko po yung tinutulungan ng si Fudge, yung tinutulungan yung sarili. Kaysa sa ikaw lang yung tumutulong, nalunod ka na, nalunod na siya, kasabay kang nalunod kasi kumbaga, hindi sila lumalangoy. Kailangan lumangoy kayo pareho. Ayun po, yun. Umabot ako sa marriage counseling dahil sa advocacy ng si Fudge. Umaabot po ako sa ganun. Nakakatuwa naman, Ate Peggy, ang sharing na ito. Napakayaman. Talaga palang totoo yung kasabihang naririnig-rinig sa radyo o sa TV. Huwag mahihiyang magtanong. Kasi minsan we think that we are, nagiging dependent na ho tayo sa ating sariling kaalaman at lakas na yun nga po siguro imbis minsan nakakatulong, nagiging hadlang siya na buksan ang ating sarili sa mas maraming tao definitely na handa naman hong tumulong sa atin. So, purihin ng Diyos para po doon sa libre hong knowledge, pagda-download po na ginagawa ho nila Ate Jessa. Isa pang napulot ko doon, mahalaga din para sa isang organization na mag-practice din ng wisdom tsaka discernment. Ang galing po na si Ma'am Jessa po, kahit sabihin niyo po na mag-asawa lang naman sila, ba't ang dami nilang nagagawa? Kasi naman binless sila ni Lord because of their faith kay Lord, binless sila ni Lord ng wisdom na paano ba i-navigate. Kasi totoo naman yun, kahit sa God is able, Peggy, na-encounter natin ang mga requests para sa gatas, other forms of financial support. Alam naman ho natin na magagawa at hindi natin magagawa. So it takes wisdom and discernment na bigyan sila ng knowledge at i-connect sila sa makakatulong. But also, yung ginawa ni Ma'am Peggy para kay Ma'am Jessa, i-share yung word ni Lord. I think may mga lessons, may mga things of value na hindi ho pera o hindi material na may bibigay pa rin natin kahit hindi tayo magbigay ng financial service. Tulad nga po ng knowledge, practical advice at i-connect sila sa mga taong makakatulong sa kanila. Quick question lang po kasi napaka-yaman. Nabanggit niyo po yung mga mister hindi pala kwento. So kayo na lang din po maging spokesperson nila today. Paano pinagyaman ng inyong friendship at experience ang inyong marriage, yung life ninyo kay mister? Kasi at the end of the day, kayo pa ding dalawa eh. So, by bringing each other's knowledge and wisdom inside and presence ni Mister, paano ho ito napagyaman ng friendship ninyo? Hindi, alam nyo ba, nung unang kita namin sa family camp, sabi ko, itong dalawang asawa namin pwede magkapatid eh. Nawawala mo ba ang kambal? So, na-meet nyo po si Chief tsaka si Marvin, may pagkamukha sila. So ako, na-observe ko kasi kay Mare tsaka kay Pare. Si Pare is silent mode, si Mare yung blunt. Kami ni Marvin, magkapareho kaming alpha, magkapareho kaming tiger babies. Pero yung nagbabind sa amin is love. Kasi pag wala yung love ni Jesus, sa journey namin, hindi na kami connected. O hindi na magkakaroon ng magandang life si Teo kung walang love. Tapos, syempre, ang laging ang doon is, kung, behind the success of a man is a woman. So, kahit si Marvin, aminado siya na napupus ko siya at the same time, ako rin. So, nai-inspire namin ng isa't isa. Pero si Papa, aminado siyang mas alpha ako sa kanya. Yung kilalang kilala namin ng bawat isa. Tapos, pero in times of yung sa disagreement, pag nag-aaway kami, mas maingay siya, mas tahimik ako. So, hayaan mo lang siya dyan magsalita. Bala siya, tapos ka na? O, okay. So, ako kasi tsaka kami pong mag-asawa, hindi kami yung naghuhukay. So, sa mga mag-asawa dyan na naghuhukay, huwag kayong maghukay kasi mas hindi kayo mag-mend. So, kailangan kung ano lang yung issue ngayon, yun lang yung issue ngayon. Be mature na
ito lang yung problema natin. Noon nga ganito, wala na nga yun tapos na. So ibig sabihin, ito lang na to. Ito yung ina-advise namin sa mga members namin na kailangan maging mature tayo i-deal yung ating journey ka ngayon. Kasi pag malakas tayo pareho as a parents, both mama and papa, mas focus tayo doon sa rehabilitation ng anak. So, kumbaga, yung namin, yung trust, tsaka yung sa asawa, sa akin. Si Mari kasi at pare is discreet, hindi, kumbaga, pag chinat ko lang yan, Mare, ganito, ganyan, saka lang siya pipiyok. Yung ganon. Kasi syempre, I understand, meron siyang 2 lalaki pang anak, si Julian, tsaka si, yung isa, si Jules, tsaka sino yung isang, sino? Jacob. Si Jacob, nung last, meron kami niyan usapan ni Heart to Heart ni Mare doon kay Jacob kasi may ganun. Hindi ko naman alam na meron pala silang pinagdadaanan. Tapos nag-forward ako ng picture. Pwede ko bang bangitin yun, Mare? Hindi ko maalala ang first part. Meron kasing cutie-cutie girl. Tapos sabi ko, Mare, bagay kay Jacob. Sabi niya, Julian. ay kay Julian ba? Ay kay Jacob ba yung pangalawa? Yun pala, dumadaan siya sa, merong something na gano'n. Di ba? Minsan, unbelievable na, ay si Lord, bakit gano'n? Hindi ako ma-share ng gano'n kahit busy ako. Sabi ko, nakita ko. Bagay ito kay, sa anak ni Maring panganay. Pinorward ko. Tapos doon meron kaming usapan na about doon na ganito, ganyan. Yung teens journey, iba din pala. So, syempre, doon po kami ni-meet ni Mare. Kasi wala naman akong anak na binata. So, doon ako sa kanya nagkakakuha nung sharing na ganito, ganyan, ganito pala yung journey pag ganito ng edad, so ganito. So doon kami nagkakaroon ng mas malalim na relationship na hindi ko rin alam na nung time na yon na meron silang something doon sa teenage life nung anak niya na may in relation doon sa pinorward ko about boyfriend-girlfriend. Ayun si Mare. Sorry, Jacob. Meron kasi akong nireto. Kasi bagay sila. Sabi ko, yun pala may girlfriend po yung si Jacob. Hindi ko alam eh. Sabi ko, Mare, this is so bagay with Jacob, oh. So ganda-ganda. Julian. Ganon. Meron na sinare ko sa kanya. Jacob, super minor pa. Si Julian. Ay, ano ba? Si Julian nga. Kaya sabi ko, bagay sila, oh. Ang ganda tsaka pogi. Tingnan mo, magkamukha pa. Ganon, yun pala. Meron pala silang, Bigla may issue pala. Yeah, may issue pala sila. Nako. Pero for our last question, since we're going to, kahit anong bagay may ending, nasayang napakasarap ng kwentuhan. Question for the last time. Ano yung mga bagay na maaari niyong maibigay sa ating mga nakikinig, yung encouragement about sa family, friendship? How do you want to parang buuin ito? Sa life muna ha. Balikan ko lang ng very short yung about sa marriage. Sa amin, aside from the experiences na pinagdadaanan nyo everyday, aside sa you talk to each other ng mag-asawa, it is, and aside from talking to someone na who's experiencing the same journey sa'yo, what I really realized is napaka-importante that you listen to God's word. Napaka-importante kasi especially when you go to church, na makarinig ka ng message ng Panginoon, that's very important kasi ang dami mong malalearn, ang dami mong matututunan, especially if it's coming from someone that you don't really know, that you don't personally know. For example, yung lately, ang messages na nakukuha namin sa church is really about family, about raising the teenage kids. Hindi lang siya umiikot yung buhay namin kay Livy, but like what Mari said, umiikot din siya. We have 2 other typical boys na struggling din because of the teenage years. So napaka-helpful ng word ng Panginoon that's being shared by pastors na pinupush, nag-encourage to
to give you wisdom to help with the family nga. Yun nga po. So, what I really encourage is, aside from, syempre, it's really important that you find a friend. Find a friend sa mga nanonood, nakikinig. You really have to have a friend, especially na within the circle who understands yung journey nyo. And also, have a personal relationship with the Lord talaga. It's really important na, yun nga, you can talk to Him anytime. Remember that you can talk to Him 24/7, aside kay Mari nagising na 24/7. Ang Panginoon is always there. Anywhere, kahit nasa banyo ka, you can cry. Kahit any part of the house, kahit nasa sasakyan ka, you can talk to Him anytime. And it's really important that you listen to God's word through reading the Bible. And yes, really going to church. Kasi lalo na lately, na hindi kami nakakapag-church talaga every Sunday that we can bring Livy. Pero what I really appreciate is every time that we bring Livy to church, we are being really welcomed by everyone. Hindi siya yung with judgment na paningin. But aside from that, we can listen to God's word as a family. Ang sarap-sarap ng feeling na na hindi siya, kasi usually, for example, if you read something about your family, about marriage, parang sa'yo lang, tapos i-share mo. Ito, you are hearing it from someone live, ganon. Ang sarap pakinggan. So, yun. What I advise is, find a friend, tapos listen to God's word, and really commit your family to the Lord. Amen. So for me naman po, lalo na sa journey namin, you have to heal yourself. Habang, for example, lahat naman tayo may issues, may concerns, may baggage, pero habang or araw-araw kailangan kasabay nung rehabilitation ng anak natin, i-heal mo rin yung sarili mo bilang tao. Kasi pag meron kang laging kinikim-kim na hindi mo na ilalabas or hindi mo na ipag-pray, mas mabigat yung journey natin. Kayong mag-asawa, kailangan, syempre may kanya-kanya tayong, or may personal issues tayo, pero kailangan work as one, lalo na doon sa may mga condition nating anak. Hindi siya pwede yung issue mo, issue ko, na ganun, parang lagi kayong mag-aaway. So, kailangan iisa tayo, kahit sobrang hirap niya. Even sa mga typical family, lagi dapat magkaroon ng mas strong relationship yung mag-asawa. Dapat nandun din yung friendship, hindi lang mag-asawa kayo. Kasi, ang lagi niyong iniisip dapat, yung love na binibigay ni Lord, kahit makasalanan tayo, meron tayong mga shortcomings, nandyan pa rin siya. Tama yon. Kahit nung wala pa akong asawa, sa jeep, sa tricycle, naglalakad, nagpipray ako. Kaya nung time na pinanganak ko yun si Teo, tapos may condition, ang sinabi ko nun kay Lord, ano ba naman yan, Lord? Ang dami ko nang ginawa ko sa buhay ko nung dalaga ako, naging dalagang ina ako sa mga kapatid ko. Pati ba naman yung anak ko? Ano ba yun? Ganon ako kay Lord. Kasi hindi ako sa kanya nagtanong ako bakit dahil unsuccessful pregnancy ako. Pero hindi ako nagsabi na, ano ba naman yan, Lord? Yung parang kinestyon ko yung, sometimes, nawawalan ako ng faith. Pero siguro dahil mahina lang yung katawan ko. Pero hindi yung to the extent na kinestyon ko siya. Kasi nung time na kinasal kami ni Papa, merong mga pre-K na ganyan sa Catholic Church. Nung time na 6 months old na si Tay, sa pinagbubuntis ko siya, yung sharing ni Sister Nilda, sabi niya, walang ginawa si Lord na, walang ginawa si Lord na hindi pantay-pantay sa paningin niya. Parang dun pa lang, parang sabi ko, hinahanda na ata ako. Na-realize ko yun nung nagkaroon nga ako ng emergency CS na parang lahat ng naging work ko noon is related kung bakit mas equip ako ngayon na i-deal yung aming journey. Trabaho ko ng pharmacy, administration, lahat. Lahat ng ginagawa ko ngayon, meron akong basic knowledge kasi ganun yung naging trabaho ko. Tapos, sa friendship naman,
Lalo na pag adult na tayo, akala mo nag-iba na ako. Hindi po. Kumbaga, busy tayo sa kanya-kanyang buhay, pero isipin natin, lalo na yung may mga kaibigan tayong kagaya namin na merong family affected by disability. Kahit hindi kami nakakapag-reach out sa inyo, nandito pa rin kami. Yung friendship dapat nandyan pa rin kahit hindi tayo nagkita-kita. Like for example nga sa amin na mga admins ng Savage and then members namin na naging family na rin namin. Minsan lang kami pagkita pero feeling mo lagi kaming magkakasama. Yung gano'n na feeling po sa amin. Yung friendship na low, ano ba yung tawag nun? Low maintenance. Yun ang kailangan namin. Tapos, ano pa ba? Wag kayong mahihiyang magtanong sa amin instead of saying, ay, kawawa naman sila, ganyan. So, hindi po kasi nakaka-encourage sa amin yung mga petty words na ganon kasi yung sabi nga ni Papa kagabi, nagkikwentuhan kami, hindi nila alam yung anak namin, 9 years nang naka-aircon siya. Iba kasi yung kawawang factor sa amin eh. Pag sinabing kawawa, parang na ano yung bilang parent spirit namin na lahat ginagawa namin tapos pag nakita ko nyo kami sa daan, sasabihin nyo lang kami ng kawawa yung anak namin. Hindi nyo po kami kilala at hindi rin namin kayo kilala. Kung yun yung mga ano talaga, kumbaga nakaka-downgrade or nakaka-down talaga ng damdamin. Except for me kasi minsan sinasagot ko po sila in a polite way pa rin. Pero may mga families po na apektado po ang buong pagkatao nila. Kaya sa mga nanonood po, nakikinig, iiwasan po natin yun kasi yung pinaka-word na ayaw naming naririnig is kawawa yung anak namin. Yun po, yun lang, hindi siya encouragement kundi ano bang tawag doon? Para enlightenment. Pero, Yes. okay na rin po yun. Pero tandaan po natin mga kaagapay, give thanks in all circumstances. Parang ayun po yung sinabi ng dalawa, for this is God's will for you in Christ Amen. Jesus. Na kung kahit ano pong pinagdadaan natin, tayo po ay may Panginoong Jesus at siya po ang ating kaagapay sa lahat ng sirkumstansya na meron tayong magpasalamat. And ending na tayo, Pastor Paulo. Yes, at siguro kung meron man po tayong isa hong kaibigan na palaging malalapitan, maasahan na talagang makakatulong magmamahal, yan po ay ang Panginoong Hesukristo. Nanawa ko kilalanin natin siya bilang Panginoong tagapagligtas, bilang ating tunay na kaibigan. Ako, mga kaagapay, natapos na naman po ang isang oras. Napakayaman ho talaga mula sa puso, mula sa pagkakaibigan talaga itong usaping ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Ako po si Pastor Paulo Sanchez. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Peggy Lioto. Kami po ang programang God is Able. Laan ay katatagan ng pag-asa sa mga Pilipinong PWDs from disability to possibility. Thank you, Lord. Thank you po. Bye-bye. God bless you. God is able. From disability to possibility.